Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Elma. Dear Kathy G, magandang tanghali po sa inyo, Kathy G, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po akong Elma. I'm 30 years old at kasalukuyang nakatira sa Paco, Manila. Sa ngayon, single ako at wala pa pong boyfriend. Pinili ko po munang mag-focus sa sarili ko, sa mga pangarap ko at sa mga bagay na gusto kong maabot sa buhay. Natutunan ko na rin kasi na minsan kailangan munang ayusin ang sarili mo bago ka pumasok ulit sa isang relasyon. Pero Kathy, bago ko natutunang maging ganito, dumaan din ako sa isang pagmamahal na akala ko noon ay panghabang buhay na. Meron ako naging ex-boyfriend. Tawagin na lang natin siyang si Paul. 5 taon kaming magkasama or nagkasama, Kathy. Siya ang una kong boyfriend at siya ang taong kasama ko sa mga unang karanasan ko sa isang relasyon. My first love. Sa kanya ko unang natutunan kung papaano magmahal, magtiwala, magbigay ng oras at kung papaano masaktan. Marami kaming masasayang alaala noon, Kathy. Mga simpleng bagay na hindi ko makakalimutan kahit lumipas pa ang maraming taon. Yung mga lakad na walang plano, kwentuhan hanggang gabi, pagkain ng mga street foods at sa mga lugar na dating ordinaryo lang pero ngayon, kapag nadadaanan mo, biglang bumabalik ang lahat ng alaala. Pero tulad ng ibang relasyon, Kathy, dumating din yung panahon na nasira kami. Niloko niya ako, Kathy. At aminado ako, sobra akong nasaktan noon. Hindi ko akalain na yung taong akala ko kasama ko hanggang dulo ay siya rin palang taong makapagbibigay sa akin ng pinakamabigat na sakit. Naghiwalay kami. 5 taon na rin ang lumipas mula noon, Kathy. Sa 5 taon na wala kami, pareho kami nagpatuloy sa buhay. Nagkaroon ako ng mga nakilala, may mga nakakausap at nagkaroon din ako ng mga boyfriend. Pero hindi nagtagal. Ilang buwan lang ang inaabot ng mga relasyon ko noon, Kathy. Hindi ko rin masisi yung mga taong dumating sa buhay ko. Siguro may parte sa akin na hindi pa talaga handang magmahal ulit. Sinusubukan kong ibigay ang sarili ko sa iba pero parang may kulang. Parang may parte sa akin na kailangan ko munang hanapin at intindihin. Samantalang si Paul, nalaman kong may bago na siyang girlfriend. 2 taon na raw sila ngayon, Kathy. Hindi ko naman siya sinusubaybayan. Hindi ako yung taong araw-araw chine-check ang buhay niya. May mga pagkakataon lang na may nagsasabi sa akin mula sa mga friends namin at doon ko lang nalalaman ng tungkol sa kanya. Pero nitong mga nakaraang araw, may nangyari na hindi ko inaasahan. Papunta ako sa trabaho noon nang mapadaan ako sa isang lugar kung saan madalas kaming tumambay dati. At doon kami madalas magkwentuhan, kumain, tumawa tungkol sa mga pangarap namin. Kathy, biglang bumalik ang lahat. Hindi dahil mahal ko pa siya, hindi dahil gusto kong agawin siya sa taong kasama niya ngayon, pero naalala ko lang yung taong naging parte ng buhay ko. Masama bang maisip ko siya, Kathy? Naalala ko yung taong kahit nasaktan ako, may mga bagay pa rin siyang naitulong para maging mas matatag ako ngayon. Dahil sa kanya, natutunan kong kilalanin ang sarili ko. Natutunan kong pahalagahan ang sarili ko. At natutunan kong anong deserve ko sa isang relasyon. Kaya kahit hindi maganda ang naging ending namin, hindi ko siya tinitignan bilang kaaway. Kasi bago siya naging taong nanakit sa akin, naging taong minahal ko rin siya. Dahil sa curiosity, Kathy, in-stalk ko yung profile niya sa social media. Siguro gusto ko lang makita kung ano na siya ngayon, kung masaya ba siya, kung naging okay ba ang buhay niya pagkatapos namin. Pero 1 linggo matapos kong tignan ang profile niya, may napansin ako. Nakita ko na siya naman na nagre-review ng mga video post ko sa isang social media account ko, Kathy. Nagulat ako.
Hindi ko inexpect na pupunta siya sa profile ko at doon nagsimula ang mga tanong sa aking isip. Bakit niya ako hinahanap? Naalala niya pa kaya ako? May pakialam pa kaya siya sa buhay ko? Namimiss niya kaya ako kahit konti or baka simpleng curiosity lang din tulad ng ginawa ko? Hindi ko alam, Kathy, pero ang pinaka nagpapagulo sa akin ay noong bigla niya akong inad as a friend sa isang social media account ko. Parang isang maliit na bagay lang yon para sa iba pero para sa akin, maraming tanong na dala-dala. Kathy, dahil alam ko may girlfriend siya, ayoko naman maging reason ng pagkasira ng relasyon nila. Pero hindi ko maikakaila na may part sa akin ang napapaisip. Paano kung may gusto siyang sabihin? Paano kung may pagkakataon na para ayusin ang mga bagay na hindi namin natapos noon? Pero Kathy, natatakot ako doon. Hindi ko alam kung si Paul Bay bumabalik dahil may nararamdaman pa siya, dahil naalala niya ako or dahil gusto lang niyang malaman kung kamusta na ako. Ang alam ko lang, matapos ang 5 taon, may part pa rin pala ng puso ko na nagtatanong. Kathy G, tama bang nararamdaman ko? May ibig sabihin ba kapag bumabalik ang isang tao mula sa nakaraan? At kung may girlfriend na siya, dapat ko pa ba siyang kausapin? Or mas mabuti na lang ang lahat kung saan ito patungo? Hahayaan ko na lang ba? Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Marami pong gumugulo sa isip ko at alam kong matutulungan niyo ako. God bless you all, Kathy. And more power to your station. Lubos, na gumagalang, at nagmamahal. Elma. Love Me, Kathy G.